Good evening po, muli po sa inyong lahat. Tayo po ay naririto na naman po sa unang araw na po ng linggong ito, ang araw po ng Lunes. Salamat sa Panginoon kasi muli niya tayong sinamahan, muli niya tayong biniyayaan ng buhay ngayong araw na ito mula kaninang umaga sa ating pagkagising. Naramdaman niyo ba yung lindol kagabi? Kanina madaling araw, 1:12 ng madaling araw. Nagising po ako na yumuyugyug po yung hinihigaan namin. Ginising ko po si Pastora. Sabi ko lumilindol. Anyway, ito ay simple pa lang. Hindi pa ho ito talaga yung pero ito po ay kasama na sa mga propesiya ng Biblia na nagaganap po. So this time po tayo po ay muli magpupuri sa Panginoon. Kaya muli po i-connect nyo na po ang inyong mga cellphone, sa inyong pong mga Bluetooth speaker, sa inyong telebisyon, at sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon ngayong gabing ito. Okay? So bago po tayo magsimula ng awitin, ay special mention lang po kasi ito pong batang ito napakabibo. Si Bea Barcoma. Hello Bea, happy birthday. Bianca? Bea Bianca Barcoma. Puro BBB. Happy birthday Bea. Sarap ng treat mo kanina sa amin. Sipin mo, layo mo, nasa 13. Tama ba? 13 Martires. Pero nakarating dito sa Las Piñas yung treat mo sa amin, yung handa mo. Grabe. Hindi ako makahinga. Nahirapan ako huminga sa busog. Sobra daming pagkain. So this time po, tayo po ay magpuri sa Panginoon. Nakakonect na po ba ang yung mga cellphone, sa inyo pong mga Bluetooth speaker at sa inyong telebisyon? Tayo po ay pagsama-sama pong umawit sa Panginoon ngayong gabi. At awitin po natin ang isang napakasayang awitin. Pwede po kayong kumuha ng partner. Magkaharap po kayong dalawa habang inaawit po natin ang awiting ito. Hey! Woo! Hallelujah! Sa totoo lang, mahal ka ng Diyos. Sa totoo lang, mahal ka ng lubos. Praise God! Huwag mong isnabing, huwag mong babaliwalain, itanggihan man ay huwag mong gawin. Ang pag-ibig niya sa'yo pa rin. Sabay-sabay tayo. Sa totoo lang, mahal ka ng Diyos. Sa totoo lang, mahal ka niya lubos. Glory to God. Huwag mong isnabin, huwag mong babaliwalain, itanggihan man ay huwag mong gawin. Ang pag-ibig niya sa'yo pa rin. Hallelujah, Lord. Tunay at wagas, tunay at totoo, dapat mong malaman. Sa totoo lang, mahal ka ng Diyos. Sa totoo lang, mahal ka niya
Panginoon. Amen. Siya ang Diyos na napakabuti. Hallelujah, Lord. Come on. Hallelujah, Lord. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Hallelujah! Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Hallelujah! Ako'y magpasalamat sa ating Diyos. Nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Hallelujah! Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Hallelujah! Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Hallelujah! Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Hallelujah! Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga, hey, ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos at wala siyang katulad. Purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Oh, hallelujah. Minsan pa natin awitin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa
Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat po sa iyong presensyang patuloy na yumayakap po sa amin. Patuloy niyo po, Lord, kaming samahan. Patuloy niyo po, Lord, kaming hawakan. Patuloy niyo po, Lord, kaming yakapin ng iyong presensya, sapagkat ito lamang po, Diyos, ang kawastuhan ng aming mga buhay. Ang lagi naming nararanasan, ang iyong presensya, ang pagyakap, Panginoon, ang presensya sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. O, purihin ka, dakilang Diyos. Wala kang katulad, wala po kayong kapareho. Nag-iisa lang po kayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. O, salamat, dakilang Diyos. Sa sarili ko, kung wala ka, ako'y di mabubuhay. Ang puso ko ay narito sa'yo, O Diyos, ibibigay. Hallelujah, Lord. Yakapin mo ako, yakapin mo ako. Ako'y huwag mong bitiwan. Yakapin mo ako. Nais ko'y ikaw lamang, walang ibang aasahan. Pagyakap mo ay kailangan. Wag mo ako bitiwan. Yakapin mo ako ng iyong presensya, Panginoon. Yakapin mo ako. Ako'y huwag mong bitiwan. Yakapin mo
yakapin mo ako. Ako'y wag mong bitiwan, yakapin mo ako. Yakapin mo, yakapin mo. Yakapin mo ako. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Purihin ang Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo sa mga nakaraang Sabado at Linggo? Kumusta na po kayo? Minsan pa, Lunes na naman po. At tayo po'y magsisimula na naman po sa panibagong linggo ng ating buhay. At sa gabing ito, patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Basahin po natin ang ating teksto na matatagpuan po natin sa aklat ng Isaiah 40:31. Sige po, Isaiah 40:31, but those who trust in the Lord for help will find their strength renewed. They will rise on wings like eagles. They will run and not get weary. They will walk and not grow weak. Sa Tagalog, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay mapapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Sandali tayong yumuko at tayo po'y manalangin. Hingi po tayo ng gabay, patnubay at pagsama ng Diyos sa gabing ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, maraming salamat Panginoon sapagkat minsan pa sa gabing ito, kami bubusugin mo ng mga paalala mo. Kami Panginoon Padagat ay patuloy na palalakasin ang mga pangako mo at patuloy mong ipapaalala sa amin yung kalakasan na lagi nakahanda sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Sa gabing ito, Ama, pinagkakatiwala namin sa iyo ang pag-aaral ng salita mo. Salamat sa kauhawa na patuloy mong nilalagay sa puso ng bawat individual na nanonood sa gabing ito. Walang sawang tumutunghay. Hindi namin pagsasawaan ang salita mo, Panginoon. At dalangin namin, nawa datnan mo kami, Ama, na patuloy na nauuhaw sa iyong presensya, patuloy na nagdi-desire, Panginoon, at nagki-craving, nagnanasa na ang salita mo laging mapakinggan at lagi kami, Panginoon Padagat, mabusog sa aming espiritual. Salamat po. Kailangan namin ng mga salita mo. Salamat po sa karunungan na lagi mong ibinibigay sa lingkod mo na ginagamit mo upang ipangaral ang salita mo. Salamat din po sa karunungan ng bawat nakikinig, Panginoon, upang patuloy nilang matanggap ang salita mo ayon sa iyong kalooban. Nagpapailalim kami sa iyong kapangyarihan. At salamat ang pangako mo, kung nasa ng salita mo, naroon ang kapangyarihan mo. Samahan niyo kami sa gabing ito. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen and amen. Thank you kay Lord.
Alam niyo po ba na ang Diyos laging yung kalakasan niya, laging nakalaan sa mga anak niyang nagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos laging may paraan, laging niyang gumagamit siya ng tao upang patuloy na may manalangin sa atin, upang yung kalakasan, kapag pagod ka na, suko ka na, hindi mo ba alam na may mga taong inilalagay ang Diyos, may mga nilalagay ng Diyos sa puso ng mga taong nakapaligid sa atin na tayo'y maalala sa panalangin. Gumagamit ang Diyos ng mga tao upang tayo'y ipanalangin, upang yung lakas ay isustain natin. Kasi minsan tayo hindi na natin alam kung ano yung sasabihin natin. Hindi na natin alam minsan kung ano pa. Wala na tayo minsan lakas para dumulog kay Lord, lumapit kay Lord, umiyak kay Lord. Pero lagi nating tatandaan yung pangako ng Panginoon dito. Pag nagtiwala ka sa Diyos, hindi ka mapapagod. Ba't mo nararanasan yung kahit minsan sa sarili mo, feeling mo yung pagod. Kasi may mga tao sa paligid mo, yung kanyang kalakasan mararanasan mo, yung kanyang yung sustaining strength ng Diyos ibibigay niya sa atin. Amen po. Kaya yun po yung ating pag-aaralan. Sabi dito yung Isaiah 40 daw po. Ang book of Isaiah, as in many psalms of praise, kung sa psalms, sa aklat ng mga awit, karaniwan doon pagpupuri, karaniwan doon pagtataas sa Diyos, karaniwan doon yung pagdakila sa gawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay, karaniwan doon pag-iyak sa Diyos, pag-a-unload ng mga damdamin, at ang pinupuri ang Diyos sa ginagawa ng Panginoon. Yung book of Isaiah, sabi dito, Isaiah now stresses the goodness of God after describing His majesty. Dito sa Isaiah 40:31, dito ay in-stress, kumbaga in-specify, in-stress ni Isaiah yung goodness ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, yung magagawa ng Diyos, yung Diyos na makapangyarihan, yung kalakasang galing sa Diyos. Amen po. Excuse po. Yung kalakasang galing sa Diyos, dito niya in-stress. Pero bago niya in-stress ito, ang ginawa po ni Isaiah, binigay niya muna, ipinakita niya dinescribe niya muna yung majesty ng Panginoon. Kasi dito, makikita natin na parang nawawala ng pag-asa ang Israel. Parang ang Israel ay nakalimutan na daw sila ng Panginoon. Parang ang Israel dito ay naghahanap ng kalakasang galing sa Diyos. Kaya dinescribe ni Isaiah sa previous verses dinescribe niya yung majesty ng Panginoon bago niya sinagot yung katanungan ng Israel na kung sila'y pinababayaan na ng Panginoon. Basahin po natin. Sabi po dun sa verse 21 to 26, tumaas muna tayo ng konti. Pakikita natin yung description ni Isaiah, kung ano yung gaano kadakila ang Diyos. Kaya yung text natin, sabi doon, but those who trust in the Lord. Bakit niya in-stress? Bakit niya dinescribe yung majesty ng Diyos sa previous verse bago niya sinabi ang 31 na yung mga nagtitiwala sa Diyos ay magpapanibagong sigla, kasi dinescribe niya na yung kadakilaan, kapangyarihan ng Diyos, kung sino yung Diyos na dapat pagkatiwalaan. Kasi pag ang isang tao, di ba, ang isang tao kilala mo, alam mo yung taong ito ay ganito, di ba, yung pagtitiwala mo lubos-lubos. Pero pag meron ka isang taong na nagtiwala ka, nasira yung tiwala mo, parang ang hirap ibalik yung pagtitiwala. Di ba? Kung minsan nagtiwala tayo sa tao na bigo tayo, parang ang hirap ibalik yung pagtitiwala. Pero kay Lord, kahit kailan hindi tayo nabigo. Kaya patuloy na dinescribe ni Isaiah sa previous verse, yung majesty, yung kadakilaan ng Diyos, kung gaano ka-awesome ang Diyos at karapat-dapat pagkatiwalaan. Kaya sinabi niya sa dulong-dulo ng verse ng chapter 40, ang nagtitiwala, those who trust in the Lord for help, will find their strength renewed. Na kapag ikay nagtiwala sa Diyos ng tulong, humingi sa Diyos ng tulong, yung lakas mo i-renew ng Panginoon. Bakit? Kasi nga dakila siya. Kasi nga makapangyarihan siya. Kaya niya yung nangihina, bigyan niya ng bagong lakas.
Doon nga sa Ezekiel yung buto nga nagawa ng Diyos na living human, living person, buhay na tao Yung mga buto sa Book of Ezekiel buto kalansay. Pero sa isang iglap dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, nagawa niyang taong buhay. So doon gusto ipakita ng Panginoon na out of nothing, God can produce something. Majestic kasi siya. Dakila kasi siya. Makapangyarihan kasi siya. Huwag nating kakalimutan yun. Yun ang lagi nating ilagay sa isip natin na ang Diyos magagawa ang lahat ng bagay na hindi kayang gawin ng mundo, ng tao at ng sinuman. Kaya sabi, basahin natin. Verse 21 to 26, di ba nyo batid sa mulat-mula bay? Walang nagbalita sa inyong sinuman kung paano nilalang itong daigdigan? Ang lumikha nito ay Diyos na nakaluklok sa kanyang trono doon sa kalangitan. Kumbaga, ang lumikha ng daigdig nasa trono niya. Pag sinabing trono, alam naman natin ang trono ng king. Diba? Pag may trono, alam natin na yan ay hari. Na yan pag may trono, alam natin yan ay dinadakila at higit ang nagagawa niyan. Pero si Lord, nasa trono niya siya ay King of Kings. Kung yung mga kings sa lupa, di ba, dinadakila. Kung yung mga kings sa lupa ay kumbaga parang sinasamba ng tao. Kung paano yung king sa lupa, pinagkakatiwalaan. Kaya nga sabi, pag sinabi ng hari, hindi mababali. Kaya ang mga tao nasa ang pagsandal nila, nasa kings of this earth. Kasi pag sinabi ng hari, ay Poncio Pilato, kahit sino ka pang Poncio Pilato, pag inutos ng hari, wala kang magagawa kundi sundin. Kaya nga, lumabas yung kasabihang, pag sinabi ng hari, hindi mababali. Kaya ang mga tao nun, masyado silang simpatya sa hari. Masyado silang dikit sa hari. Masyado silang pag may ni-request ang hari at mayroong talagang hindi nila pahihindian ng hari. Master nga ang tawag nila dyan. Bakit? Dahil pag sinabi ng hari, inutos ng hari, hindi pwedeng mabali. Mangyayari't mangyayari. Hari lang ng lupa yan. Si Lord, King of Kings, nakaupo sa trono, hari ng mga hari. Di higit ang magagawa niya. Kung yung sinabi ng hari sa lupa, sinabi ng hari na tao, sinabi ng hari na sinasandalan ng tao, pag sinabi ng hari, hindi mababali. Tao lang yan. Lalo na yung King of Kings, yung hari ng mga hari na nakaupo sa trono, pag sinabi niya, hindi babalik na walang magaganap. Pag sinabi niya, babantayan niya yan para magkaroon ng katuparan sa buhay mo. Kaya karapat dapat siyang pagkatiwalaan. Kaya niyang i-renew yung strength natin na nawawala. Kaya niyang tayong palakasin kahit tayo'y hinang-hina. Sige po, tuloy natin. Diba? Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaluklok sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon, ang tingin sa tao'y tulad lang ng langgam. Hallelujah! Langgam lang ang kapares natin sa paningin ng Diyos. Gaano siya kalaki? Gaano siya kadakila? Gaano makapangyarihan ng Diyos natin? Ang tingin sa tao para lang langgam. Yan langgam, nakakagat tayo ng langgam. Pero ang langgam, hindi pwedeng sa atin, lumaban. Yan langgam, tirisin mo lang yan, patay na yan. Ang langgam, nasa ating mga kamay ang buhay nila. Ganun ang sabi niya. Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaluklok sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon, ang tingin sa tao'y tulad lang ng langgam. Ang langit ay iniladlad niyang tulad ng kurtina, tulad ng tolda na iniladlad upang matirahan. Diba? Ni isa-isa rito kung ano yung creation kasi. Hindi naman kasi pwedeng magkwento rito ang propeta Isaias ng mga bagay ng patungkol sa mga bagay na hindi nakikita ng mata ng tao. Ang tao kasi gusto natin laging may may ebidensya bago natin paniwalaan. Kaya nga yung invisible God, lumikha ng mga bagay na visible sa ating mata. Bakit? Para maniwala tayo. Kasi ang tao, mahilig tayo sa ebidensya bago natin paniwalaan ang isang bagay. Kaya nga lumabas yung to see is to believe. Pakita mo sa akin, maniniwala ako. Si Lord invisible siya. Si Lord makapangyarihan siya. Si Lord espiritu siya. Hindi siya nakikita. Kaya kay Lord iba ang prinsipyo niya. Maniwala ka muna bago mo makita. Ipapakita niya sa'yo.
Ang tao hindi. Pakita mo sa akin bago ako maniwala sa sinasabi mo. Si Lord hindi. Maniwala ka muna sa sinasabi niya bago niya ipakikita sa'yo. Kasi yun ang bunga ng pananampalataya mo. Kaya ang ginawa ng invisible God, nag-create ng visible na heaven and earth. Yung mundo kinreate niya dahil ang tao laging naghahanap ng ebidensya bago maniwala. Okay? Kaya sabi doon, mula roon, ang tingin sa tao'y tulad lang ng langgam. Ang langit ay iniladad niyang tulad ng kurtina, tulad ng tolda na iniladlad upang matirahan. Ang mga pinuno'y iniaalis niya sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. So doon ipinapakita yung majesty, yung kadakilaan ng Diyos. Ang mga pinuno, di ba? Sabi doon, ang mga pinuno'y iniaalis niya sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Kaya walang pwedeng magmalaki na nakapupo sa posisyon. Walang pwedeng magmalaki na nasa trono sa mundong ito. Walang pwede, bakit mayroong King of Kings na pwedeng magtanggal sa'yo kahit sino ka pa. Kahit gaano ka pa makapangyarihan sa mundo, kaya kang tanggalin ng Diyos. Kaya sabi doon, sabi niya, inaalis niya, ang mga pinuno'y iniaalis niya sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Sabi doon, tulad nila'y mga halamang walang ugat, bagong tanim agad natutuyo at tila dayaming tinatangay ng hangin. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Okay, so doon natin makikita talaga na ang Diyos hindi pwedeng, kasi dito mapag-aaralan natin, magtatanong ang Israel Panginoon, nakalimutan mo na ba kami? Ayan, sabi dito, yung bituin, ang dami po ng bituin. Tinawag niya sa kanya-kanyang pangalan at siya ang Diyos na walang nakakaligtaan. Walang pwedeng makalimutan ng Diyos. Pero ang pakiramdam ng Israel, kinalimutan na sila ng Diyos. Kaya nga pinakita ng Panginoon yung majesty niya, yung pagiging kahangahangang Diyos, kahangahangang hari, yung Diyos na makapangyarihan. Kanino mo siya itutulad? Bago niya sinabi itong mga susunod, hanggang dulo ng verse 40, ng chapter 40, ang nagtitiwala sa Diyos ay magpapanibagong lakas. Ang lakas niya ay matutulad sa pakpak ng agila. Sabi po, kaya niyang ibalik ang lakas natin. Kaya niyang ibalik yung pag-asa natin. Kaya niyang ibalik na tayo ma-motivate, magpatuloy. Ang nawawala ng pag-asa, pwede niya uling bigyan ng pag-asa. Ang lugmok niya, pwede muli niyang itayo. Ang bagsak na, pwede niya uling bilagay sa posisyon. Ang tinanggal ng tao, pwede niya uling iluklok. Yun yung magagawa ng Diyos. Kaya ang sabi niya, ang lakas sila'y matutulad na walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Kanino mo lang yan? Lakas siya na galing kay Lord. Dahil walang taong tumakbo ng tumakbo na hindi napagod. Pero ba't hindi ka mapapagod? Hindi lang yan physically. Hindi yan nag-aano ng physical. Dahil mas matindi ang kapagurang emotional. Ang pagod ng physical, itulog mo lang yan. Paggising mo, malakas ka na ulit. Pero ang kapagurang emotional, ang kapaguran sa isip, mental, ang kapaguran ng damdamin, ang kapaguran ng mga responsibilities na gagampanan mo, ay naku yan, nakaka-stress yan, nakakapagod yan, kahit wala kang ginagawa, parang pakiramdam mo, pagod na pagod ka kaiisip, pagod na pagod ka kaiiyak, pagod na pagod ka sa sakit ng ng kalooban mo, pagod na pagod ka kung ano mga responsibility dapat mong gampanan. Yan yung pagod na tinutukoy dito ng Panginoon. Tuloy po natin at ang sabi po, kaya doon, such a God is able to deliver and restore His distressed people if they will wait in faith for Him to act. Ang gusto lang ng Diyos, pinapatunayan niya, pinakita niya yung majesty niya, na yung makapangyarihan, pwede niyang tanggalin sa luklukan, na iniladlad niya ang kalangitan, na parang tolda na matitirahan, nilikha niya ang langit at lupa, ang bituin binigyan niya ng pangalan, siya ang nagpapakilos at nagpapatakbo ng buwan, araw at mga bituin, siya ang nagkokontrol niyan. At ang sabi ng Panginoon, lahat kanino mo ko maitutulad? Kanino mo ko itutulad? Sige, kanino?
Sino makagagawa ng nagagawa ko? Kaya sabi niya dito, ang gusto lang ng Panginoon, yung mga lingkod o anak niya, they will wait in faith for Him to act. Kaya lang minsan kasi tayo mainipin. Ayaw nating maghintay ng tamang panahon ng Diyos. Gusto natin pag nanalangin tayo ngayon din ang katugunan. Gusto natin pag tayo humingi, kung ano yung hiningi natin, yun ang ibibigay. Hindi tayo marunong magtiwala sa Diyos. Nagbagamat sa tingin mo nagtatagal, alam ng Diyos ang perfect timing. Alam ng Diyos ang takdang panahon. Hindi siya malilate. Alam niya. Kaya nga yung pagtitiwala, gusto ng Panginoon. Those who wait, 'di ba? Those who wait in faith for Him to act. Yung mga naghihintay sa kanya through faith kung kailan siya kikilos, kung kailan siya gagawa, kung kailan niya gusto. Yun ang totoong nagtitiwala sa kanya. Yun yung i-renew niya ang lakas. Hindi yung nagtitiwala ka nga kay Lord, naiinip ka naman. Nagtitiwala ka nga kay Lord, nag-aalinlangan ka naman kung may ginagawa siya. Nagtitiwala ka nga kay Lord, pero gusto mo now na. Gusto mo kung ano yung hiningi mo, pula kung pula. Gusto ni Lord puti. Pero tinugon ka pa rin. Iba lang sa paraan na gusto mo, yung paraan ng Panginoon. Yan ang tunay na nagtitiwala sa Diyos. Marunong maghintay through faith kung kailan kikilos ang Diyos at hindi minamadali ang Diyos. Hindi siya ang naglalagay ng timetable kay Lord kung kailan siya tutugunin. Marunong siyang maghintay. Yan ang totoong nagtitiwala sa Diyos. Yan yung mga i-renew. Pag-aaralan po natin mamaya. So tuloy natin. They are to trust in Him and draw strength from Him, di ba? So yung mga totoong nagtitiwala sa Diyos at yung mga gustong humingi, yung mga nanghihina na humihingi ng lakas sa Panginoon. Sabi sa verse 27, basahin natin, Israel, nagtanong siya, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ni Yahweh ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Ayan. Kaya gusto ng Diyos yung mga totoong nagtitiwala sa Kanya. Yun ang i-renew niya ng lakas. Yun yung sabi, yung mga nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Sino to? Yung mga totoong nagtitiwala sa Diyos, hindi nagrereklamo. Yung mga totoong nagtitiwala sa Diyos, hinihintay yung perfect time ni Lord to act by faith. Hindi nagbibigay kay Lord ng parang gusto ngayon na. Marunong maghintay kung kailan ang perfect time ng Diyos. Marunong magtiwala na ang Diyos hindi malilate sa hinihingi mo. Yan ang i-renew ng Diyos, yung totoong nagtitiwala sa Kanya. Tingnan mo ang Israel, marami ng kababalagang ginawa ang Diyos, marami ng pinakita ang Panginoon. Pero sabi pa rin ni Propeta Isaiah, sabi niya, Israel, bakit ikaw nagrereklamo? Alam niyo ba talaga ang Israel, mareklamo po sila. Amen? Sabi doon na tila di alintana ni Yahweh ang kabalisahan mo. At tila di pansin ang iyong kaapihan. Kasi doon sa kanilang gesture, sa kanilang ina-action, sa kanilang inuugali, nagtatanong si Yahweh, bakit ka nagre-reklamo? Parang hindi ko alam yung kaapihan mo. Parang hindi ko alintana na nababalisa ka. Parang hindi ko alam. All-knowing ako ang Diyos. Alam niya lahat. Matatago mo sa tao, hindi mo maitatago sa Diyos. Kaya nga niya, omnipresent siya. Nasa lahat siya ng dako. Kahit hindi ka nakikita ng magulang mo, hindi ka nakikita ng asawa mo, hindi ka nakikita ng mga taong kailangang tumulong sa'yo. Nakikita ka ng Diyos. Omniscient siya. Pag sinabing omniscient, all-knowing, alam niya lahat ng bagay. Walang malilihim sa Kanya. Kung yung buhok natin bilang niya, may tao bang nakabilang? Yung buhok natin bilang niya, lalo pa kanyang pangangailangan natin. Omnipotent din siya. Yan yung tatlong karakter ng Diyos na huwag nating kakalimutan. Omniscient, pag sinabing all-knowing, alam niya lahat ng bagay. Walang nalilihim kahit hindi ka magsalita. Yung patak ng luha mo, nababasa niya. Alam niya, kahit hindi ka magsalita, yung laman ng puso mo, nakikita niya. Kahit hindi ka magsalita,
nagsasalita. Alam ng Diyos ang iniisip mo. Alam ng Diyos ang bigat na daladala mo. Ang pasan-pasan mo. All-knowing siya. Omniscient siya, nasa lahat siya ng dako. Kahit saan ka pumunta, iiwan ka ng lahat. Hindi ka makikita ng mga taong kailangan tumulong sa'yo. Hindi ka lagi makikita ng magulang mo, ng asawa mo. Hindi lagi nandiyan ang mga taong inaasahan mo. Pero si Lord, everywhere siya. Kahit saan ka pumunta, kasama mo ang Panginoon. And omnipotent, makapangyarihan. Wala siyang bagay na hindi kayang gawin. Pero ang Israel, nag-aalinlangan. Amen? Tuloy natin. Ay sabi doon, way, condition, parang hindi ko alam yung condition mo, 'di ba? Disregarded. Sabi sa 49, Isaiah 49:14. Dito na talaga sinabi ng Israel to. 49:14. Ang sabi ng mga taga Jerusalem, pinababayaan na tayo ni Yahweh. Nakalimutan na niya tayo. O yun ang sabi niya sa Isaiah 49 verse 14, ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinababayaan na tayo ni Yahweh. Nakalimutan na niya tayo. Pwede bang makalimot si Yahweh? Pwede bang magpabaya ang Diyos? Hindi. Ang gusto lang ng Diyos, yung pagtitiwala mo na may ginagawa siya kahit wala kang nakikita. Yung pagtitiwala mo na ang Diyos hindi mahuhuli. Hindi mo kailangan siyang pangunahan kung kailan siya gagawa, kung kailan siya tutugon, kung ano ang dapat niyang gawin. Yung pagtitiwala mo ang kailangan niya. Pero ang Israel, sabi niya, pinababayaan na tayo ng Yahweh. Nagrereklamo sila. Tingnan mo, nakalimutan na tayo niya. Kaya nga sinabi niya sa Book of Isaiah, may magulang bang marunong lumimot sa kanyang anak? Kung meron man, ako na ama niyo sa langit, hindi ko kayo kinalilimutan. Kasi akala ng Israel, nakalimutan na sila ni Yahweh. Akala ng Israel, bakit ba nila ito nararanasan? Bagsahin po natin. 54:6-10. Bakit ito nasabi nila? 54:6-10. Kasi ganito nangyari sa Israel. Israel, ang katulad mo ay babaeng bagong kasal. Iniwan ng asawa, batbat ng kalungkutan, ngunit tinawag kang muli ni Yahweh sa kanyang piling at sinabi, sandaling panahon kita'y iniwanan. Ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kukupkupin. Sa tindi ng galit, nilisan kita sandali. Ngunit habang panahon kong ipadarama sa iyo ang tapat kong pagmamahal. Iyan ang sabi ni Yahweh na nagligtas sa iyo. Nang panahon ni Noe, ako'y sumumpang di na mauulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Gayon din sa ngayon, iiwasan ko nang sa iyo'y magalit at hindi na kita parurusahan uli. Magugo ang mga bundok at mga burol, ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking pangako. Iyan ang sinasabi ng Diyos na si Yahweh na nagmamahal sa iyo. Hindi pa rin sila natais ng Diyos. Bakit pansamantala dahil sa aking galit iniwan kita saglit? Bakit, di ba? Pero ang pangako ko hindi na muling magagalit. Kukupin kitang muli, di ba? Yung pagmamahal ko muli kong ipapadama sa'yo. Bakit ba pinag-aralan natin? Bakit ba nagalit si Yahweh sa kanila? Sumamba nga kay Baal. Sumamba kay Ashtoreth. Sino ba yun? Sumamba sa gintong Goya. May Diyos na totoo. Sinamba nila yung creation. Kaya ang Diyos nagalit sa kanila. Nagdamdam. Nagselos. Bakit? Ako, creator, ipinantay nyo sa Diyos na sinasamba nyo. Sa mga Diyos-Diyos ang sinasamba nyo na ginawa ko lang, nilikha ko lang. Si Baal na kapatid, di ba pinag-aralan natin yun? Tao, sinasamba nyo. Kaya kaya naramdaman nila, kaya parang nagrereklamo sila. Pero sabi ng Panginoon, natiis ba sila ng Diyos? Hindi. Kaya lang dumating yung time nagdamdam ang Panginoon. Bakit? Maski sino naman kumbaga, o parang ikaw, ito naman po di ba? Tayo minsan, kumbaga parang kung ikaw yung original wife, tas ipagpapalit ka ng asawa mo, sa tingin mo ay masigit ka. Di ba? Parang parang tawag nito, yung sinasabi nila parang nakakaano ka naman, nakakalalaki, parang sa lalaki, nakakalalaki ka naman. Yan lang ang ipapalit mo sa akin. Di ba tao nga tayo, hindi perfecto Pero pag nakita natin yung ipapalit sa atin, wala sa katiting natin, ang dating sa atin, nakakalalaki ka naman, nakakababae ka naman.
Yan lang, ipapalit mo sa akin. O diba, tao tayo, hindi perfecto. Minsan nararamdaman natin yun. Si Lord pa kaya, wala siyang kapantay. Kaya nga sabi niya sa Isaiah, kanino mo ko itutulad, Israel? Kanino mo ko ipapantay? Ako lumikha sa inyo. Ako lumikha ng langit at lupa. Ako lumikha ng lahat ng bagay na nakikita nyo. Itatapat nyo ako kay Baal. Itatapat nyo ako sa mga Diyos-Diyosan nyo. Itatapat nyo ako sa gintong guya. Masasambihin nyo ng higit sa akin. Kakalimutan nyo ako at sila ang sasambay nyo. Kanino nyo ko itatapat? Kaya dumating ang time, sabi niya, yung galit ng Diyos. Hindi, kaya sabi niya, pansamantala kitang iniwanan. Kasi nagdamdam ang Diyos. Naintindihan natin, pero yung pag-ibig ng Diyos, pinangako niya, muli kitang kakalingain. Kaya ito yung sabi niya, ibalik natin. Verse 28, di ba ninyo alam? Di ba nyo talos na itong si Yahweh ay walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makatatarok. Di ba? Kaya nga nilaglag na ng Panginoon sinabi na ni Propeta Isaiah kung sino yung Diyos. Ang Diyos, ang sabi doon, hindi nyo ba alam? Hindi nyo ba talos na ang Diyos ay na si Yahweh walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang nakatatarok. Walang hanggang Diyos. Hindi siya mamamatay. Wala siyang kamatayan. Si Jesus man namatay dahil siya ay nagkatawang tao. Pero after mamatay ni Jesus ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli. Si Baal namatay, nabuhay bang muli? Yung mga sinasamba niyong Diyos-Diyosan na mga tao, namatay, nabuhay bang muli? Kaya siya ang walang hanggang Diyos, namatay pero nabuhay na muli. Kaya inisa-isa niya, walang hanggang Diyos, walang nakakatalos ng iniisip ko. Kanino niyo ko ihahambing? Kanino niyo ko itutulan? Kaya yung sinabi ng Panginoon, everlasting God, creator of the ends of the earth, not grow tired or weary. No one can understand His thoughts. Walang papantay sa kaisipan ng Diyos. Kahit sinong tao, kahit sino pa sa mundong ito, creator lang tayo. Kaya nga sabi rin ng Isaiah, di ba, kung ano ang agwat ng langit at lupa, yan ang agwat ng isipan ng tao sa isipan ng Diyos. Tapos sasambahin mo, tao, sasambahin mo, nilalang ko lang, sino ipapantay mo sa akin? Kaya gusto ng Diyos yung totoong nagtitiwala sa Kanya. Hindi sa lakas ng sino man tao. Hindi sa mga mga creation lamang ng Diyos. Ang totoong nagtitiwala sa Creator, yung manlilika, yung dakilang Diyos. Yan siya ang totoong dapat pagkatiwalaan. At pag nakita ng Diyos, nagtitiwala ka sa Creator, sa Diyos na manlilika, sa everlasting God, sa Diyos na makapangyarihan, walang hanggan at walang kamatayan. Sabi niya, magpapanibagong sigla ka. Ang lakas mo'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatatakbo ka ng tatakbo, pero hindi ka manghihina. Lalakad ka ng lalakad, pero hindi ka mapapagod. Bakit? Tama ang Diyos na pinagkatiwalaan mo. Yan ang gagawin ng Diyos sa'yo. Kayang gawin niya ng ibang Diyos? Kayang gawin niya ng mga taong pinagkakatiwalaan mo? Walang makagagawa niyan. Diyos lamang na nasa trono, King of Kings and Lord of Lords. Siya ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos na sinasamba ng Israel. Walang higit sa Kanya. Uloy natin. And verse 29 to 30, yan yung sabi niya, ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan, napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ang lalakad, ngunit hindi mapapagod. Kapatid, ang sabi ito, He strengthens those who are weak and tried and tired. Even youth grow weak. Young people can fall exhausted. But those who wait, those who trust in the Lord, they will renew their strength. Sabi doon, hope in the Lord. Sabi doon, trust in the Lord, trust in or look expectant
instantly. Sabi doon sa Isaiah 49:23, muling itatayo ang Jerusalem. Ang mga hari parang iyong magiging ama at ang mga reyna ay magsisilbing ina. Buong pagpapakumbabang iyuyukod sila sa iyo bilang tanda ng kanilang paggalang. Muli niyang itataas ang dignity ng Jerusalem. Sabi doon, sa gayon maniniwala ka. Ako nga si Yahweh, ang hindi mapapahiya ang sino mang nagtitiwala sa akin. Diba? Hindi mapapahiya ang sino mang nagtitiwala sa Diyos. Kaya kapatid, renew, exchange their weakness will give way to God's strength like eagles for their vigor. Diba yung lakas ng agila? Awit 103 verse 5, sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila ay taglay kong kalakasan. Yung kalakasan, like eagles know for their vigor. Ang agila po, yung pakpak ng agila, pag may bagyo po, ang mga ibon nagtatago. Malakas ang hangin, magtatago po yan dun sa mga secure place. Ang agila iba po. Pag may bagyo, ang agila, sinasalubong niya ang malakas na hangin. Sinasalubong niya ang bagyo. Bakit malakas kasi ang pakpak ng agila? Kaya kahit may bagyo, makikita mo yan, lumilipad yan. At ang bagyo, ang malakas na hangin, sinasalubong niya. Kapatid, ang nagtitiwala sa Diyos, haharap sa pagsubok na may lakas na galing sa Diyos. Ang nagtitiwala sa Diyos, kahit mahina ka sa tingin mo, yung lakas mo galing sa Diyos, magugulat ka na lang, nagtagumpay ka. Bakit? Dahil yung lakas ng Diyos ang ibibigay niya sa'yo. Matutulad ka sa pakpak ng agila na pag may problema, haharapin mo yan ng malakas ang loob. May tapang, may tatag, may wisdom, kakayanan at lakas na galing sa Diyos. Bakit? Nagtiwala ka sa totoong Diyos. Nagtiwala ka sa tamang Diyos. Amen po? Amen. Ayan po, like eagles know for their speed. Diba? Katulad ng agila na alam yung bilis. Diba ang agila pag lumipad dyan, yung bilis, yung tibay ng pakpak, dyan ka itutulad ng Panginoon. Amen. Kaya sa gabing ito, yan ang mensahe sa atin ng Diyos, magtiwala ka sa totoong Diyos. Magtiwala ka sa Diyos na Creator. Magtiwala ka sa Diyos na makapangyarihan. Magtiwala ka sa tunay na Diyos na walang hanggan, walang kamatayan. At sabi ng Diyos, diba, matutulad ka raw. Diba, gawin natin personal. Kagabing ito, bago po tayo manalangin. Sabi po ng Panginoon, ganda po ng pangako niya, di ba? Sabi niya, ngunit, gawin natin personal, ngunit, Janet, ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas mo'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Janet, tatakbo ka ng tatakbo, ngunit di ka manghihina. Janet, lalakad ka ng lalakad, ngunit hindi ka mapapagod. Bakit? Nagtiwala ka sa totoong Diyos. Sa Creator, makapangyarihan, dakila, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, nakaluklok sa trono at makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya gusto natin, yung lakas natin, matulad sa agila, magtiwala tayo sa Diyos. Wait patiently, diba? With faith, God to act, di ba? Wait patiently, God to act kung kailan. Magtiwala ka kahit wala kang nakikita. Magtiwala ka kahit hindi mo alam kung ano nangyayari. Magtiwala ka kahit hindi mo maintindihan. Bakit? Kasi ang pinagkatiwalaan mo, Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Diyos na isa-isang iglap, sa isang pitik, pwede niyang gawin ang lahat ng bagay. Amen? Amen. Tayong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Ayun, maraming salamat. Sa gabing ito, tinuturuan mo kami magtiwala sa totoong Diyos. Dahil Lord, pag may pag-aalinlangan kami, meron kami pa yung parigad na kainipan. Nag-aalinlangan kami parang matagal, parang wala kang ginagawa, parang wala kaming nakikita. Na ikaw ay nagrereklamo kasi hindi mo maintindihan na alintana ba ng Diyos. Israel, bakit ka nagrereklamo na parang ang kabalisahan mo ay hindi alintana ng Diyos at hindi alam ang mga nangyayari sa'yo? Parang tanong niya doon, kapatid,
Magtiwala ka ng tunay. Yung buong 100% pagtitiwala. Yung pagtitiwala sa Diyos na kahit hindi mo nakikita, nagtitiwala kang may ginagawa siya. Kahit wala kang nakikita, kahit parang nagtatagal, kahit parang hindi mo naiintindihan, bakit niya pinapahintulot, pero ang pagtitiwala ng puso mo, yan ang tinitingnan ng Diyos. At ang gusto ng Diyos, kung 100% pagtitiwala sa tunay na Diyos, hindi sa lakas ng tao, hindi sa tulong ng tao, hindi sa anumang Diyos-Diyosan, hindi sa magagawa ng sinumang may posisyon, may kakayanan, makapangyarihan. Sa Diyos lang ang 100% na pagtitiwala sa totoong Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay na hindi magagawa ng tao sa atin. Huwag sa tao, instrumento lang sila ng Diyos. Huwag sa may posisyon, huwag sa may lakas, huwag sa makapangyarihan. Sa Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay sa mundong ito, instrumento lang ng Diyos. Pero ang tunay na kumikilos at gumagawa, yung Diyos na pinagkakatiwalaan natin ng tunay. Lord, bigyan mo kami ng puso. Yung pusong may 100% na pagtitiwala sa iyo. Lord, bigyan mo rin kami ng puso't kaisipan na ang pagtitiwalang ibibigay namin sa totoong Diyos na lumikha ng langit at lupa at hindi sa kanino man. Ikaw nagsabi, sumpain ang taong nagtitiwala sa lakas ng kapwa-tao. Ngunit mapalad ang taong nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Dalang pangako mong nagtitiwala sa iyo, hindi mapapahiya kailanman. Ang nagtitiwala sa iyo, hindi mabibigo kailanman. Marami pong salamat, tinuturuan mo kami, Lord, sa mga nangyayari sa buhay namin. Magtiwala ng lubusan at magtiwala sa totoong Diyos na dapat pagkatiwalaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Lord, tinatas namin sa mga kapatid namin na mayroon pong prayer request, Father God. Lord, yung pong prayer healing kay Alan sa Larda, Panginoon, na bipolar. Lord, hindi po kami magsasawang itaas siya sa iyo. Dalangin po namin bumalik po sa normal ang kanyang pag-iisip in Jesus' name. Umaasa po kami may ginagawa ka. Nagtitiwala kami, Lord, sa iyong mga latay, nagkaroon siya ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Prayer healing kay Jonathan Roy Valdez, Lord, na ngayon ay nasa ICU in Asian Hospital. Miraculous healing ang hinihingi namin in Jesus' name. Full and fast recovery in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, dinideklara namin sa iyong mga latay, nagkaroon siya ng kagalingan. Lord, patuloy namin hinihiling, Lord God, ang prayer healing kay Vincent Solomon, Lord God. Ano man ang kanyang sakit at karamdaman in Jesus' name, sa iyong mga latay, dinideklara ko nagkaroon siya ng kagalingan. Lord, prayer healing kay Cristel Ann Berbo, Panginoon, na nilalagnat at nanlalambot ang buong katawan. Salamat, Lord God. Ano man po ang nagiging dahilan ng lagnat at panlalambot niya, in Jesus' name, dinideklara ko, Panginoon, sa iyong mga latay, nagkaroon siya ng kagalingan. Prayer healing kay Aliyah May Oliva, Panginoon, 4 years old, nasuka ng suka, Lord God. Dinala na po sa hospital at ngayon po'y pinauwi na, Lord God. Lord, patuloy namin dinideklara, Lord, ano man dahilan ng kanyang pagsusuka, Lord God, we take authority over her sickness in Jesus' name. Lord, salamat po, dinideklara namin sa iyong mga latay, nagkaroon siya ng kagalingan. Prayer healing kay Leonilia Asuncion Arcasitas, Lord, na ang dalangin po namin ang kanyang sakit at karamdaman in Jesus' name ay inuutusan namin, Lord God, at dinideklara namin ang malakas na resistensya para lumaban, Panginoon, sa sakit at karamdaman. At Lord, patuloy namin dinideklara, Lord God, sa iyong mga latay, nagkaroon siya ng kagalingan. Lord, prayer healing para kay Aris Kapinlak, Lord God, na pabalik-balik ang lagnat. Lord, we take authority sa cause ng sakit niya, na lagnat na yan na paulit-ulit. We take authority over your work, Satan, in his life. At dinideklara ko, Lord God, sa iyong mga latay, nagkaroon siya ng kagalingan. Lord, salamat po sa kahilingan ng aking kapatid si Jasmine Garcia, Lord. Humihingi siya ng favor, yung approval ng buyer para sa lupa sa Calatagan, Batangas, Lord God, upang, Panginoon Padre God, magkabentahan na, Panginoon. Lord, thank you sa favor, Panginoon, na maaprubahan, na magustuhan yung lupa nila sa Calatagan, Batangas, in Jesus' name. Lord, salamat po sa kaligtasan, salvation of Jet Galad, Panginoon, and their families, at Sister Dorina Galad, Lord God, salamat po in Jesus' name. Salamat po sa kaligtasan at protection ng buo nilang sambahayan at ng kanilang pamilya, Father God. Lord, salamat din sa healing and deliverance kay Emmy Uy, Jessie Uy, children, at mga kasama sa bahay, and Lord, at
kaligtasan nila in Jesus' name. Dinideklara ko, Panginoon, ang pamilyang ito'y gumaling dahil sa iyong mga latay. Lord, prayer po ni Chelsea Grace Telmo, Lord God, magse-second dose, Panginoon, ng vaccine. Lord, humingi kami ng protection, Panginoon, Padre God, sa Telmo family from work. Sa kanila lahat sila nagtatrabaho, yung protection at covering ng banal mong dugo. At yung second dose ng vaccine, Lord, dinideklara namin no negative effects sa kanilang physical na katawan in Jesus' name. Lord, salamat po sa prayer request ni Annalyn Alastraca, Lord. Normal delivery, Lord, ang hinihiling po namin. At protection sa mother and child in Jesus' name. Salamat, Panginoon, para sa normal delivery, Panginoon, dahil wala po silang pambayad para sa cesarean, Lord. Kaya humihingi kami ng favor in Jesus' name. Marami pong salamat. Lord, ganun din po sa prayer request, negative swab test ni Alan Aldrich, John Allen at Aliana in Jesus' name. Dinideklara po namin ang negative swab test result ng pamilyang ito sa pangalan ni Jesus. Lord, din po ang prayer po namin, comfort sa pamilya ni Nanay Cecilia Lagasca na inaiwan niya, Lord, na nasa Baguio. Panginoon, ingatan mo ang kanyang pamilya, mga anak, mga anak, Panginoon, apo, Panginoon, at mga kapatid, Lord, kung meron pa, Panginoon, dalangin po namin ang kaaliwan mo sa pamilyang iniwanan ni Nanay Cecilia, especially yung mga anak niyang nasa abroad na hindi po makauwi, Panginoon, dahil sa pandemic. Kaaliwan, Panginoon, sa kanilang pamilya in Jesus' name. Lord, salamat po sa answered prayer. Glory to God. Lisa Alarcon and family, yung husband niya, children niya, at yung mother niyang may sakit, Lord, thank you. They are completely healed from COVID virus. Thank you, Lord, sa katugunan, sa himala ng kagalingan ng buo nilang sambahayan. Answered prayer healing kay Rowena Quimco at Louis Hill Alano, Panginoon. Thank you, Lord God, sa they are completely healed. Salamat, glory to God, Panginoon, sa kagalingan. Answered prayer ng Cunanan family and Ramirez family, Lord God. No negative reactions from yung mga vaccine na kanilang tinanggap. Salamat po sa katugunan. Answered prayer, Panginoon, glory to God, kay Jundicel Lamberte Alatraca, Lord God. No negative reactions, Father God, ang vaccine na tinanggap niya, Panginoon. Thank you po sa katugunan. Answered prayer ni Jocelyn de Guzman, Lord God, siya'y pinagaling mo, Panginoon, at hindi po nahawa ang kanyang asawa at mga anak. Thank you, Lord God. Glory to God sa favor na binigay mo sa kanilang pamilya. Lord, answered prayer, Teodoro Teddy Javier, Jazer May Castillo, Lord, na mga galing sa ICU, galing sa hospital, ngayon po nakauwi na, Panginoon, ng bahay. Thank you, Lord, sa kagalingan. Glory to God. Ganun din po si Marco Ver Arsenal, Lord, na bedridden, comatose, Lord God, ng ilang linggo. Thank you, Lord, ng ilang araw, Lord. Thank you, Lord God, ngayon po, siya po'y magaling na, nakauwi na po sa bahay at nagkamalay na, Lord. Salamat, Panginoon, sa himala. Salamat, Panginoon, sa katugunan ng aming kapatid, Father God, na dating comatose, bedridden, pero ngayon, Lord God, nagpapalakas at nagpapagaling na sa kanilang bahay. Salamat po, Panginoon. Thank you sa favor kay Sister Mena Set Marasigan and family, Nel Ramos and family, Nanay Mitring Kalagayan and family, Grace Barcoma and family, Rowena Padriguez and family, Larissa Santa Ana and family. Lord, salamat po sa favor, Panginoon, sa aking mga kapatid. Dalangin namin, Panginoon, yung desire ng puso nila, pangarap, Panginoon, para sa kanilang mga anak magkaroon ng katugunan sa tulong mo, Ama. Covering, pag-iingat, Ama, answered prayer, favor upon favor, Lord, pagpalain mo sila, Ama, at patuloy mong ingatan ang pamilya nila at ang buo nilang sambahayan. Salamat po sa kaligtasan ng buo nilang sambahayan in Jesus' name. Lord, prayer para po sa birthday celebrant, Lisa Domalasa, Ellen Ramos Bustamante, Ruby Moldes, Angelo Delector, Ryan Bayhon, Bea Bianca Barcoma, Jacqueline Mart Marasigan, Meling Pacheco, Rowena Bayani, Johaira Tingson, Lolita Belonio, Noel Perilla, Del Manipay, Dar de los Santos, Leia Bernardo, Biboy de Guzman, Christine Mata Kairos, Cecilia Molina, Camille Joyce Chicano, Eric Hansen, Liza Granil Balanga, Jeric Biray, Henry Calago. Lord, salamat po. Nakikigala kami sa isang taon na naman na idinagdag mo po sa kanilang buhay. Dalangin namin marami pang birthday, long life, good health sa lahat ng celebrant ng September. Nabanggit ko, hindi nabanggit ang pangalan, Lord God. Answered prayer, favor, covering, protection, Father God. Malalim na relasyon sa iyo, kaligtasan ng buo nilang sambahayan at pagpala
pagpalain mo ang bawat hawakan ng kanilang mga kamay. Sa gabing ito, Lord God, maraming salamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo po sa aming mga buhay. Sa iyo ang papulit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good evening po and God bless us all. Salamat Diyos sa pagsubok sa buhay ko, at ako ay lumalago at tumitibay. Salamat din, natutunan kong magtiis, kahirapan man o sakit, ang nanasin ko. Sa sarili kong ito ay tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, Diyos, ay tulong. Pangako ng Diyos ay naliliputan ko. Salamat Diyos sa pagsubok sa buhay ko, at ako ay lumalago at tumitibay. Salamat din, natutunan kong magtiis, kahirapan man o sakit, ang nanasin ko. Sa sarili kong ito ay tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, Diyos, ay tulong niyo.
Salamat, Diyos, sa tagumpay na dinulot niyo at isusuko sa inyo. Lakas ko at ang buhay